Magandang araw sa lahat. Ngayon ay aming tatalakayin ang ahalin na patungkol sa karapatang pantao. Ano nga ba ang karapatang pantao? Ang karapatang pantao ay pangunahing karapatang taglay ng bawat tao mula pa sa kanilang pagsilang. Ito ay para sa lahat, anuman ang kasakian, edad, relihiyon o kulay ng balat. Ibig sabihin, ang karapatang ito ay likas na sa atin at dapat ay hindi ito ipinagkakait kahit kanino. Mahalaga ito dahil ito nagbibigay proteksyon at pantay na oportunidad para sa lahat. Ngayon, isa sa mga katangian ng karapatang pantao ay ang pagiging universal at inalienable. Ano nga bang ibig sabihin nito? Tungkulin ng Estado na pangalagaan ang karapatan ng lahat. Ayon sa Universal Declaration of Human Rights 1948, ang mga karapatang ito ay hindi maaaring alisin kahit kanino, kahit pa siya ay nakagawa ng krimen, bagamat may limitasyon batay sa batas. Ibig sabihin ito ay para sa lahat. Kahit pa ang isang tao ay nakagawa ng krimen, hindi pa rin dapat mawala ang kanyang karapatan bilang tao. Interdependent at invisible. Kakaugnay ang lahat ng karapatan ng tao kapag nawala ang isa, naapektuhan ng iba. Halimbawa, ang hindi makapag-aral ng bata ay naapektuhan din ang karapatang kultura at sa pag-unlad. Paglabag ng isang karapatan ay nagdudulot ng epekto sa iba, kaya dapat lahat ng karapatan ay pantay na pinapangalagaan. Ito ay ipinatitibay ng kasunduan tulad ng Convention of Elimination of All Forms of Racial Discrimination at Convention of Elimination of Discrimination Against Women. Parehong karapatan at obligasyon, tungkulin ng Estado at mamamayan na itaguyod, igalang at pahalagahan ng karapatang pantao. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay pinaklama ng United Nations noong December 10, 1948 sa Paris, France. Ginawa ito para maprotektahan ang dignidad at karapatan ng bawat tao. Nabuo ito ng 30 na artikulo at naisalin sa mahigit na 500 na lingwahe. Layon nito ay ipakita na lahat tayo ay pantay-pantay at may karapatang mamuhay na may katarungan, kalayaan at respeto. Ito ang mga mahalagang nilalaman. Isa, lahat ay pinananap na malaya at pantay. Ibig sabihin, lahat ng tao ay may pantay na halaga at dignidad mula sa pagsilang. Walang sinuman ang mas mataas o mas mababa sa iba. Dalawa, may karapatan sa kalayaan at pag-ari. Bawat isa ay may kalayaang mamuhay ayon sa gusto nila at may karapatang magkaroon ng ari-arian na hindi inaagawan o pinipigilan ng iba. Tatlo, ipinagbabawal ang pag-alipin. Walang sinuman ang dapat gawing alipin o pilitin na magtrabaho laban sa kanilang kagustuhan. Ang pag-alipin ay malinaw na paglabag sa karapatan ng tao. Apat, lahat ay saklaw ng batas at protektado nito. Ibig sabihin, lahat ng tao ay pantay sa harap ng batas. Walang espesyal o exempted. Lahat ng tao ay may pantay na proteksyon at may karapatang ipagtanggol ang sarili. 5. Lahat ay may karapatang magkaroon ng nasyonalidad. Bawat isa ay may karapatang magkaroon ng sariling bansa o citizenship. Dapat may pagkakakilanlan tayong lahat bilang mamamayan. Ang karapatang pantao ay nahahati sa dalawang uri. Ito ang personal o individual na karapatan at panggrupo o tinatawag din kolektibong karapatan. Ang personal o individual na karapatan ay tumutukoy sa mga karapatang pag-aari ng bawat tao. Ibig sabihin, ito ang karapatan natin bilang isang individual na tao para sa ating sariling pag-uunlad. Kabilang nito ang karapatang sibil, politika, panlipunan, pangkabuhayan at kultural. Ang personal o individual na karapatan ay tumutukoy sa mga karapatang pag-aari ng bawat tao. Ibig sabihin, ito ang karapatan natin bilang isang individual na tao para sa ating sariling pag-uunlad. Kawan ng mga ito ay karapatang mabuhay, kalayaan sa pamamahayan, karapatang mag-aral at karapatang magtrabaho. Ang panggrupo o kolektibong karapatan ay mga karapatang pag-aari ng isang grupo o pamayanan. Ito ay para sa sama-samang pag-unlad ng kanilang kabuhayan, lipunan at kultura. Halimbawa rito ang karapatan ng mga katutubong mamayan
na gamitin at protektahan ang kanilang pamimili at likas kayanan. Sa madaling salita, ang individual na karapatan ay para sa sarili, habang ang panggrupo na karapatan ay para sa kabuoang grupo. Mahalaga ang dalawang uri na karapatan ito para sa pantay-pantay at nakataong lipunan. Ang mga karapatang pantao sa Pilipinas. Kinikilala ng bansa ang karapatang pantao sa tulong ng Commission on Human Rights or CHR na nangangalaga at nagpapatupad ng mga programa. Ano nga ba ang CHR o tinatawag natin na Commission on Human Rights? Ito ay ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga at nagpapatupad ng mga programa para sa karapatang pantao. Human Rights Protection Services. Ang serbisyong tumutulong ng mga biktima ng paglabag at nagsasagawa ng mga kampanya para sa kaalaman. Human Rights Protection Program, nagtuturo at nagpapalaganap ng kamalayan sa karapatang pantao. HR Policy Advisor Services. Ang HR Policy Advisor Services ay nagbibigay pulisya, primer, position, paper at komento tungkol sa mga batas at ordinansa na may kinalaman sa karapatang pantao. Pagkakaroon ng symposium at seminar. Ito ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa karapatang pantao sa paaralan at sa pamayanan. Ang paggamit ng media. Ang media ay tulad ng TV, radyo, dyaryo at internet ay epektibong paraan sa paglaganap ng kaalaman tungkol sa karapatang pantao at sa pagbabago ng lipunan. Ang media ay tumutulong magpalaganap ng kaalaman tungkol sa karapatang pantao at pagmulat sa mga tao upang makiisa sa pagbabago ng lipunan. Pagbibigay ng pansin at parangal sa mga individual at organisasyong aktibong nagtataguyod ng karapatang pantao ay nagbibigay inspirasyon sa iba.